Konting tiis na lang, Toby. Malapit na tayo sa lugar kung saan hindi ka na mahihirapan. Bulong ni Sia habang hinahalikan ng noo ng anak. Habang naghihintay, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang text message mula sa isang unregistered number. Akala niya ay tungkol iyon sa flight. Pero nang buksan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula iyon kay Hunter. Pero halatang hindi para sa kanyang message. Mukhang wrong send ng asawa dahil sa sobrang kalasingan o excitement. Han, nakaalis na sila. Solo na natin ang mansyon. Wala nang istorbo. Hintayin kita sa kwarto natin. Mag-celebrate tayo. Nabitawan ni Sia ang kanyang cellphone sa sahig. Hayop ka, Hunter. Pabulong na sa ni Sia. Toby, gising baby. Hindi muna tayo tutuloy sa flight ngayon. Panggigising ni Sia sa anak. Bakit po, Mommy? Pupunta na po ba tayo sa doktor? May nakalimutan lang si Mommy sa bahay. Babalik tayo saglit. Tapos, aalis din tayo agad. Promise. Sabi ni Sia habang mabilis na kinukuha ang kanilang mga gamit. Pagdating sa mansyon, madilim ang paligid maliban sa ilaw sa master's bedroom sa ikalawang palapag. Tahimik na binuksan ni Sia ang pinto gamit ang kanyang susi. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya si Hunter at Brianna na halos wala nang saplot habang naglalampungan. Ang galing mo talaga, Hunter. Buti na isipan mong paalisin yung dalawang papikat na yon. Wala na tayong iisipin, babe. Simula ngayon, tayo na lang. Hindi natapos ni Hunter ang sasabihin dahil biglang binuksan ni Sia ng malakas ang pinto. Binuksan lahat ng ilaw. Sia, ano ginagawa mo rito? Akala ko ba nakaalis na kayo? Hindi sumagot si Sia. Sa halip lumapit siya kay Brianna na nooy nakaupo sa gilid ng kama at nagtatali ng robe. Sa sobrang galit, hindi nakapagpigil si Sia. Sinugod niya ng suntok at sabunot si Brianna. Walang hiya ka. Sa kama ko pa talaga. Sa loob pa talaga ng bahay ko. Aray, bitawan mo ko. Ikaw na desperadong babae ka. Diyan ka naman magaling. Yung mag-iskandalo. Kaya ka iniiwan ni Hunter dahil para kang palengkera. Iskandalo? Ang kapal ng mukha mo. Maling sinabunutan ni Sia si Brianna hanggang sa mahulog ito sa sahig. Si Hunter naman ay pilit na pumapagitna pero tinutulak siya ni Sia ng malakas. Huwag mo akong hahawakan, Hunter. Nakakasuka ka. Nakita ko yung text mo. Solo na natin ang mansyon? Wala nang istorbo? Yun bang tingin mo sa anak mo? Isang istorbo? Oo, istorbo naman talaga siya, diba? Mula nang ipanganak mo yan, wala na tayong naging maayos sa buhay. Puro gastos, puro ospital. Mas mabuti pang umalis na kayo. Hindi mo na makikita si Toby. Isinusumpa ko, wala ka ng anak na babalikan. Sige, wala naman akong balak na mag-alaga ng alagaing bata. Pabigat lang yan. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Noong akala ko, nakaalis na kayo. Kaya huwag ka nang babalik dito, Sia. Ibigay mo na sa amin ang mansyon na to. Nakakadismaya ka, Hunter. Dismayado ako sa'yo. Sabi ni Sia. Doon napansin ni Hunter na nakatayo pala si Toby sa may pinto. Iyak na iyak habang hawak ang kanyang maliit na bag. Daddy, bakit po? Umalis na kayo. Ngayon din. Tara na anak. Wala na tayong babalikan dito. Halimaw ang nakatira sa bahay na to. Bumaba sila ng hagdan habang naririnig pa ang tawanan ni Hunter at Brianna. Mula sa itaas, para bang nagdiriwang dahil sa wakas ay napaalis na nila ang mga istorbo. Agad na nagpa-rebook si Sia ng flight gamit ang kanyang phone habang nasa taxi pabalik ng airport. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding galit. Mommy,
Aalis na po ba talaga tayo? Tanong ni Toby habang nakasandal sa balikat ni Sia sa loob ng sasakyan. Oo anak. Ngayon, lilipad na tayo ng tuluyan. At hindi na tayo ulit magpapaape sa kahit kanino. Tandaan mo yan, Toby. Tayong dalawa lang. Kaya nating lampasan to. Pangako ni Sia bago niya niyakap ang anak. Malamig ang hangin nang gagaling sa aircon ng kanilang sala. Pero mas malamig pa doon ang pakikitungo ni Hunter kay Sia. Nakaupo si Sia sa sofa habang dahan-dahang minamasahe ang kanyang sentido. Kagagaling lang niya sa kusina para ipaghanda ng hapunan ng asawa pero pagdating na Hunter, pabagsak nitong inilapag sa mesa ang bag niya. Ano ba na namang mukha yan, Sia? Ang aga-aga parang pasan mo yung mundo. Asik ni Hunter habang tinatanggal ang kanyang necktie. Napagod lang ako sa gawaing bahay, Hunter. Tapos hindi pa dumarating yung in-order ko mga gamit para sa garden. Mahinahong sagot ni Sia. Tumayo siya para lapitan ng asawa at sana'y kunin ang jacket nito. Pero mabilis na umiwas si Hunter. Pagod? Sa laki ng bahay na to may mga katulong ka naman. Ano nakakapagod doon? Ang sabihin mo, sadyang tamad ka lang at gusto mong lagi nagpapaawa sa akin. Sabi ni Hunter, sabay balibag ng jacket sa upuan. Hindi naman sa ganon. Alam mo namang ako ang nag-aasikaso ng lahat dito kahit na may katulong tayo. Gusto ko lang naman na pag-uwi mo, maayos lahat. Paliwanag ni Sia. Maayos? Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang losyang. Kaya siguro hindi ako ganado umuwi ng maaga dahil sa tuwing makikita kita, sumasakit ang ulo ko. Mapait na sabi ni Hunter bago na upo sa dining table. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng paborito mo. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam mo. Kumuha ng kutsara si Hunter at tumikim ng konti. Pero pagkakagat pa lang niya sa karne ay agad niya itong iniluwa sa plato. Ano ba to? Bakit matabang? Kulang sa bagoong. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mong pagluluto mo? Pambihira naman, Sia. Pati ba naman simpleng pagkain hindi mo maperpekto? Pasensya na, dadagdagan ko na lang ng bagoong sa gilid. Akala ko kasi bawal sa'yo ang masyadong maalat, sabi ng doktor. Wag na. Nawala na ako ng gana. Laging ganyan na lang ang dahilan mo. Doktor, nakakasawa na. Sigaw ni Hunter na naging sanhe ng pagtalon ng puso ni Sia sa gulat. Tumayo si Hunter at padabog na lumakad papunta sa hagdan. Huminto siya sandali at lumingon kay Sia na may halong pandidiri sa kanyang mga mata. Sana, naging katulad ka na lang ng ibang babae na marunong mag-ayos at hindi puro reklamo ang alam. Nakakasuka yung pagmumukha mo. Naiwang nakatayo si Sia sa gitna ng kanilang malawak na dining room. Pinahid niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabihan siya ng masasakit na salita ng asawa. Halos araw-araw, parang tinatatak ni Hunter sa isip niya na wala siyang kwentang asawa. Ma'am Sia, hayaan niyo na po, kami na pong magliligpit nito. Lumapit ang isa sa kanilang mga katulong na si Nanay Belen. Salamat, Nay Belen. Pasensya na kayo ha. Naging maingay na naman sa loob ng bahay. Pilit ng ngiting sabi ni Sia. Naku ma'am, wala po yun. Pero sana po magpahinga na kayo. Huwag niyo na po masyadong dibdibin yung sinabi ni Sir Hunter. Baka pagod lang po talaga sa trabaho. Payo ni Nanay Belen. Sana nga po, Nay. Sana pagod lang siya. Pero parang kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mapapasaya. Parang bawat galaw ko, mali sa paningin niya. Puntong hininga ni Sia. Umakyat si Sia sa kanilang kwarto. Umaasang baka kumalma na si Hunter. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na tot, nakatalikod sa pinto. Marahan siyang lumapit sa gilid ng kama at naupo. Hunter, galit ka pa ba? Gusto mo bang gawang kita ng tsaa para makatulog ka ng maayos?
Malambing na tanong ni Sia habang hinahawakan ang balikat ng asawa. Pwede ba, Sia? Matutulog na ako. Huwag mo akong istorbohin. Nakakarindi yung boses mo. Gusto ko lang namang magkausap tayo. Bihira na nga tayo mag-usap ng maayos. Palagi ka na lang galit pag uwi mo. Sabi ni Sia na hindi pa rin sumusuko. Bigla namang bumangon si Hunter at hinarap siya ng may nanilisik na mga mata. Ano namang pag-uusapan natin? Yung mga walang kwentang bagay na nangyari sa araw mo. Wala akong pakialam doon. Ang kailangan ko, katahimikan. Hindi ang bunganga mo. Asawa mo ako, Hunter. Hindi naman ako basahan na pwede mo lang sipain o pagsalitaan ng ganyan kapag gusto mo. Sa wakas ay sumagot na si Sia. Asawa? Sa papel lang yan, Sia. Huwag mong isipin na dahil asawa kita, ay may karapatan ka ng diktahan ng mood ko. Sa susunod na istorbohin mo pa ako, sa labas ka matutulog. Nagkakaintindihan ba tayo? Banta ni Hunter bago muling humiga at nagtalokbong ng kumot. Gabi-gabi ay ganoon ang eksena. Walang katapusang pandalait, panunumbat at pagpapahirap. Sa mga sumunod na araw lalong lumala ang sitwasyon. Kapag may nakitang alikabok si Hunter sa frame ng picture, sisigawan niya si Sia sa harap ng mga katulong. Kapag hindi saktong 6:00 nakahain ng pagkain, ipapatapon ni Hunter ang niluto ni Sia sa basurahan. Doon na pagtanto ni Sia na kahit na anong gawin niya, hindi niya na mababawi ang dating pagmamahal ni Hunter. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sumigaw. Pero ang takot na baka tuluyan siyang iwan at wala siyang mapuntahan ang nagpapanatili sa kanya sa tabi ng asawa. Titiisin ko to. Baka kailangan lang niya ng oras. Baka stress lang talaga siya sa trabaho. Palaging bulong ni Sia sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana, naramdaman ni Sia ang matinding lungkot. Napahawak siya sa kanyang tiyan na para bang may kakaibang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, para bang naging mas madilim ang bahay. Maagang gumigising si Sia at hinahanda ang kape ni Hunter. Sinisigurado na planchado ang bawat polo nito. At sinisigurong walang kahit isang dumi yung sahig. Isang hapon, habang nag-aayos si Sia ng mga libro sa library ni Hunter, hindi siya sinasadyang mabitawan ng isang mabigat na paperweight. Nagdulot ito ng malakas na kalabog sa sahig. Agad nang pumasok si Hunter na nooy nasa kabilang kwarto lang pala. Galit na galit ang mukha nito. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang papalapit kay Sia. Ano na naman ba yan, Sia? Wala ka na ba talagang ginawang tama sa buhay mo kundi yung mambulabog? Singhal ni Hunter habang dinuduro ang asawa. Sorry Hunter, nadulas lang sa kamay ko. Eto na, pinupulot ko na. Pabulong na sagot ni Sia habang nanginginig ang kamay na kinuha ang gamit sa sahig. Nadulas? O baka naman sadyang wala kang ingat dahil alam mo hindi mo naman pinaghirapan ng mga gamit dito. Alam mo, minsan iniisip ko kung may utak ka pa ba o puro hangin na lang yan. Saad ni Hunter habang mariing hinahawakan ng panga ni Sia para pilitin itong tumingin sa kanya. Hunter, nasasaktan ako. Bitawan mo ako, please. Pakiusap ni Sia at yung luha ay muling nagbabadyang pumatak. Mas masakit ang makita ang pagmumukha mo araw-araw. Nakakasawa na yung mga iyak mo. Para kang gripo na hindi masara-sara. Hindi mo ba alam na lalong pumapangit yung aura ng bahay na to dahil sa kadramahan mo? Saad ni Hunter, sabay tulak kay Sia palayo. Napaupo si Sia sa sahig, pero hindi man lang siya tinulungan ng asawa. Sa halip ay tinalikuran lang siya nito at lumabas ng kwarto. Habang nakaupo sa sahig, naramdaman ni Sia ang matinding paninikip ng dibdib. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Hunter na maging ganong kalupit. Lumapit sa kanya si Nanay Belen at tinulungan siyang tumayo. Ma'am Sia, tumayo na po kayo dyan. Hayaan niyo na po si Sir Hunter, baka pagod lang po talaga siya sa negosyo.
Nay Belen, pagod din naman ako eh. Pagod na ako. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko para mahalin niya ako ulit. Lahat naman binigay ko. Lahat sinusunod ko. Hagulgol ni Sia sa balikat ng matanda. Alam ko po, ma'am. Nakikita ko po lahat ng sakripisyo ninyo pero sana po, huwag po ninyong kalimutan ang sarili ninyo. Tingnan niyo pong itsura ninyo. Masyado na kayong namumutla at saka nangihina. Payo ni Nanay Belen. Kahit maging maganda ako, Nay, wala pa rin namang saysay sa kanya. Sabi niya kagabi, nakakasuko raw yung itsura ko. Para na raw akong manang. Nay, ganun na ba ako kapangit? Tanong ni Sia habang nakatingin sa kanyang kamay na puno na ng kalyo dahil sa mga gawaing bahay na pinilit niyang gawin para lang mapansin ni Hunter. Hindi po, ma'am. Napakaganda niyo po. At yung puso niyo po, pinakamaganda sa lahat. Sadyang bulag lang po si Sir Hunter sa ngayon. Saad ng matanda. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging matindi ang nararamdamang panghihina ni Sia. Tuwing umaga ay parang umiikot ang kanyang paligid. At ang amoy pa lang ng niluluto ni Nanay Belen sa kusina ay nagdudulot na sa kanya ng matinding pagduwal. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, hindi niya na nakayanan at mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Halos lumabas sa lahat ng kinain niya habang sapo ang kanyang tiyan. Ma'am Sia, ayos po ba kayo? Tawag ni Nanay Belen. Mula sa labas ng pinto, bakas ang pag-aalala sa boses nito. Opo, Nay. Medyo masama lang pakiramdam ko. Sagot ni Sia habang naghihilamos sa mukha. Pagtingin niya sa salamin, kitang-kita niya yung pamumutla niya. Ma'am, baka po ano yan? Baka buntis kayo. Bilangin niyo nga po kung kailan yung huling dalaw ninyo. Mungkahe ng matanda. Natigilan naman si Sia. Bigla niyang naalala, lampas 2 linggo na siyang delayed. Isang halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Takot, kaba. Pero may konting saya dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak ni Hunter. Inisip niya na baka ito na ang susi para magbago ang asawa at bumalik ang tamis ng pagsasama nila. Agad siyang bumili ng pregnancy test sa tulong ng isa pang katulong. At laking gulat niya nang lumabas ang 2 guhit. Nay Belen, positive po. Magkakaanak kami. Masayang balita ni Sia habang naiiyak sa tuwa. Salamat sa Diyos, ma'am. Siguradong matutuwa si Sir Hunter niyan. Baka yan na yung magpapalambot sa puso niya. Sabi ni Nanay Belen. Sabik na sabik si Sia na ibalita ito kay Hunter. Naghanda siya ng isang maliit na box na may lamang baby shoes at yung pregnancy test result. Nang dumating si Hunter ng gabing yon, agad siyang sinalubong ni Sia sa pinto. Hunter, may sorpresa ako sa'yo. Napakagandang balita nito. Tiningnan lang siya ni Hunter ng may pagkaburyong. Sia, pagod ako. Kung ano mang kalokohan yan, itabi mo na muna. Wala akong oras para sa mga sorpresa mo. Pero Hunter, sandali lang to. Importante talaga to para sa atin. Pakiusap ni Sia habang iniabot ang box. Ines na kinuha ni Hunter ang box at binuksan ito. Nang makita ang laman, sa halip na matuwa ay lalong nagdilim ang kanyang mukha. Ano to? Buntis ka? Oo, Hunter. Magiging daddy ka na. Hindi ba ang saya? Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya. Nakangiting sabi ni Sia. Umahasang yayakapin siya ng asawa. Pero, marahas na ibinalibag ni Hunter ang box sa sahig. Masaya? Sia, sa tingin mo ba kailangan ko ng bata ngayon? Ang dami kong inaasikasong negosyo. Tapos dadagdagan mo pa ng pabigat. Hindi ko kailangan ng anak sa'yo. Nawala ang ngiti ni Sia. Hunter, anak natin to. Regalo to sa atin. Bakit mo sinasabing pabigat siya? Dahil pabigat naman talaga. Isang malaking gastos at sakit sa ulo. At sa tingin mo ba,
Gusto kong magkaroon ng anak sa isang babaeng tulad mo na walang ibang alam kundi magmukhang kawawa? Baka kung ano pang diferensyang mukuha ng batang yan sa'yo. Malupit na saad ni Hunter. Paano mo nagagawang sabihin yan sa sarili mong dugot laman? Wala ka na bang puso, Hunter? Sigaw ni Sia na hindi napigilan ng emosyon. Wala akong pakialam. At huwag mo akong aasahan sa pagpapalaki niyan. Huwag na huwag mong gagamitin sa akin yung batang yan para lang manatili ako sa tabi mo. Kung gusto mong ituloy yan, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang hihingi ng kahit anong atensyon sa akin. Sabi ni Hunter bago tuluyang pumasok sa study room at padabog na isinara ang pinto. Durog na durog ang puso ni Sia. Napaupo siya sa sahig habang pinupulot ang maliit na baby shoes at akala niya ito na ang simula ng bagong buhay. Pero para bang naging sumpa pa ito para kay Hunter. Sa mga sumunod na buwan, naging impyerno ang buhay ni Sia. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, wala pa rin pakialam si Hunter sa kanya. Hindi siya nito sinasamahan sa mga prenatal check-up. Minsan kapag gabi at naghahanap si Sia ng makakain dahil sa cravings niya, sisigawan lang siya ni Hunter at sasabihang, masyado kang matakaw, kaya ka lalong tumataba tsaka pumapangit. Isang gabi, habang nag-aayos si Sia ng mga gamit sa kwarto, aksidente niyang natabig ang baso ng tubig ni Hunter na nasa bedside table. Nabasa ang ilang dokumento ni Hunter. Anong ginawa mo? Sigaw ni Hunter na biglang pumasok sa kwarto. Sorry Hunter, hindi ko sinasadya. Mabigat kasi ang pakiramdam ko kaya medyo nahihilo ako. Paliwanag ni Sia habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Lagi na lang tiyan ang dinadahilan mo? Napakawalang kwenta mo talaga. Sa sobrang galit, itinulak ni Hunter si Sia ng napakalakas. Tumama ang likod ni Sia sa kanto ng kama bago siya bumagsak sa sahig. Hunter, ang sakit na tiyan ko. Daing ni Sia habang namimilipit sa sakit. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puson. Tiningnan lang siya ni Hunter ng malamig. Baate ka na naman. Tumayo ka dyan at linisin mo to. Huwag mo akong dramahan. Hunter, please. Totoo to. Parang may lumalabas na dugo sa akin. Naiiyak na sabi ni Sia. Nang tingnan niya ang kanyang binti, nakita niya nga ang bahid ng dugo. Imbes na matakot, lumabas lang sa kwarto si Hunter at iniwan siyang mag-isa. Bahala ka sa buhay mo. Tawagan mo yung mga katulong. Mo akong istorbohin. Narinig ni Nanay Belen ang kalabog at ang sigaw ni Sia kaya agad itong tumakbo sa kwarto kasama ang iba pang katulong. Diyos ko, Ma'am Sia? May dugo, bilisan ninyo. Ihandahan niyo yung sasakyan, dadalhin natin siya sa ospital. Si Hunter, asan si Hunter? Pabulong na tanong ni Sia habang hinihimas ang kaniyang tiyan at nag-aalala para sa bata. Hayaan niyo na muna si Sir, Ma'am. Ang mahalaga mailigtas yung baby. Sabi ni Nanay Belen. Binuhat ni Mang Isko si Sia pababa ng hagdan habang si Hunter naman ay nakatingin lang mula sa balcony. Hawak ang baso ng alak at walang bakas ng pag-aalala sa mukha. Sa ospital, agad na isinailalim si Sia sa emergency treatment. Muntik na kayong makunan, Mrs. Falker. Kailangan niyo ng matinding paghinga, tsaka iwasan ng kahit anong stress. Isang malakas na impact ang tumama sa likod ninyo na nakaapekto sa matres ninyo. Paliwanag ng doktor. Naiyak si Sia habang nakatingin sa monitor ng ultrasound. Nakita niya ang maliit na tibok ng puso ng kaniyang anak. Lalaban tayo, anak. Kahit tayong dalawa lang. Lalaban tayo. Nananatili si Sia sa ospital ng 3 araw. Pero kahit isang beses ay hindi man lang siya dinalaw ni Hunter. Si Nanay Belen at ang mga katulong lang nagdadala sa kanya ng pagkain at mga gamit. Yung mga tawag at text ni Sia kay Hunter ay nananatiling unread o kaya naman ay ignored. Nang makauwi siya sa bahay, sinalubong siya ni Hunter ng isang matalim na tingin.
Oh, buhay ka pa pala. Akala ko na tuluyan na yung dinadala mo para wala na akong iisipin. Bakit ba ganyan ka, Hunter? Anak mo to. Muntik na nga siyang mawala dahil sa pagtulak mo sa akin. Wala ka bang natitirang konsensya? Galit na tanong ni Sia habang nakahawak sa kanyang tiyan. Konsensya? Wala sa bokabularyo ko yan pagdating sa'yo. At tandaan mo, Sia, kapag lumabas yung batang yan, huwag mong aasahan na magiging ama ako sa kanya. Para sa akin, ikaw at ang batang yan, mga anino lang kayo sa bahay na to. Sagot ni Hunter bago siya nilagpasan na parang hangin. Sa bawat gabi na dumadaan, mas lalong nararamdaman ni Sia ang pangungulila kahit nasa loob siya ng sarili niyang bahay. Yung asawang dapat sana'y nag-aalaga sa kanya ay siya pang nagbibigay sa kanya ng pasakit. Pero sa kabila ng lahat, pinatigas si Sia ang kaniyang loob. Alam niyang kailangan niyang maging malakas para sa anak na nasa sinapupunan niya. Hindi ko hahayaang saktan mo pa kami, Hunter. Balang araw, magbabayad ka sa lahat ng to. Bulong ni Sia habang pinagmamasa ng kanyang refleksyon sa salamin. Sa bawat galaw ni Sia sa loob ng mansyon, ramdam niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Ang bawat hakbang ay para bang isang sakripisyo. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang sipa ng kanyang baby, doon siya kumukuha ng lakas. Alam niya hindi magiging madali ang mga susunod na buwan. Lalo na't alam niyang walang suportang darating mula kay Hunter. Pero determinado siya. Yung batang to ang magiging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang susuko sa buhay na puno ng pait at sakit sa piling ng isang lalaking walang puso. Patuloy ang paglaki ng tiyan ni Sia at kasabay nito ang paglala ng trata sa kanya ni Hunter. Sa bawat buwan na lumilipas, mas lalong naging mailap ang asawa niya sa kanya. Bihira na itong umuwi. At kung umuwi man, laging lasing o di kaya ay galit. Para kay Hunter, ang pagbubuntis ni Sia ay hindi isang biyaya, kundi isang malaking abala sa lifestyle niya. Hindi niya na to sinasama sa mga business gala o kahit sa mga simpleng dinner kasamang pabigyan nito. Dahil nakakahiya raw ang itsura ni Sia na malaki ang tiyan. Isang gabi, habang nasa ikapitong buwan na ang pagbubuntis si Sia, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng likod. Galing siya sa kusina para uminom ng tubig nang maabutan niya si Hunter sa sala na may kausap sa cellphone. Baka sa mukha ni Hunter ang saya habang nakikipag-usap. Isang ngiting hindi na nakikita ni Sia sa loob ng mahabang panahon. Oo, excited na rin ako makita ka. Hayaan mo, malapit na. Konting tiis na lang. Narinig ni Sia na sabi ni Hunter sa tawag bago itong mabilis na ibinaba nang mapansin ang presensya niya. Sino yon, Hunter? Parang ang saya mo naman yata. Mahinang tanong ni Sia habang nakahawak sa kanyang likuran. Agad na nagbagong ekspresyon ni Hunter. Wala kang pakialam kung sinong kausap ko. Bakit ka ba nandito? Di ba sabi ko sa taas ka lang? Nakakairita yung paglalakad-lakad mo rito. Para kang pagong. Kumuha lang ako ng tubig. Masakit kasi ang likod ko, Hunter. Baka pwedeng tulungan mo muna ako makaakyat sa taas, oh. Nahihilo rin kasi ako. Pakiusap ni Sia. May mga katulong, Sia. Bakit ako ba yung lagi mong kinukulit? Ano bang tingin mo sa akin? Nurse? O baka naman ginagawa mo lang yan para makuha ang atensyon ko? Asik ni Hunter habang padabog na tumayo mula sa sofa. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang maramdaman na nandyan ka para sa akin. Malapit na ako mga anak. Pero parang hindi mo lang tayo magkakilala sa loob ng bahay na to. Sagot ni Sia na ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Kasalanan mo yan. Ikaw ang nagpumilit na ituloy ang pagbubuntis na yan. Kahit alam mo namang ayoko. Kaya huwag kang mag-inarte sa harap ko na parang biktima ka. Nakakasukay ang drama mo. Sigaw ni Hunter. Sa sobrang inis niya
ay bigla niyang hinablot ang basong hawak ni Sia at itinapon to sa kabilang dako ng sala. Yung tunog ng nababasag na bubog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa gulat ni Sia ay napaatras siya at dahil sa bigat ng kanyang tiyan, nawalan siya ng balanse. Hunter, please, huwag naman tayo mag-away para sa baby. Wala akong pakialam sa baby na yan. Muling sigaw ni Hunter. Sa sobrang galit ay itinulak niya ang balikat ni Sia para palayasan ito sa harapan niya. Dahil sa lakas ng tulak, muling bumagsak si Sia sa sahig. At sa pagkakataong to ay tumama ang kanyang gilid sa paan ng lamesa. Ah! Hunter! Tili ni Sia. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Mas matindi kesa noong unang beses siyang muntik makunan. Hunter, tulong! Ang sakit! Tiningnan lang siya ni Hunter nang walang kahit anong emosyon. Tumigil ka na nga sa pag-iinarte, Sia, hindi ako tanga. Alam kong sinusubukan mo lang akong i-guilt trip dyan. Diyan ka na nga. Tinalikuran siya ni Hunter at dire-diretsong lumabas ng bahay. Narinig ni Sia ang pagharurot ng sasakyan nito paalis. Iniwan siyang nakahiga sa malamig na sahig habang namimilipit sa sakit. Nay Belen, tulong po! Sigaw ni Sia sa apot ng kanyang makakaya. Mabilis namang tumakbo si Nanay Belen mula sa kwarto ng mga katulong. Diyos ko, Ma'am Sia, bakit na naman kayo nakahiga dyan? Ano pong nangyari? Si Hunter na itinulak niya ako. Parang manganganak na yata ako. Ang sakit na talaga. Pabulong na sabi ni Sia na ang kanyang pawis ay malapot na at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Mang Isko, ihanda niyo yung kotse ngayon na. Sigaw ni Nanay Belen sa driver. Agad nilang binuhat si Sia at isinakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe, iyak ng iyak si Sia. Hindi lang dahil sa sakit na nararamdaman niya, kundi dahil sa katotohanang mas inuna pa ni Hunter ang galit nito kaysa sa kaligtasan nilang mag-ina. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Sia sa emergency room. Doc, 30 weeks pa lang po siya. Nagkaroon siya ng premature labor dahil sa trauma. Maririnig na sabi ng nurse sa doktor. Kailangan natin siyang i-stabilize. Masyado pang maaga para lumabas yung bata. Hindi pa develop ang lungs nito. Sagot ng doktor. Nakahiga si Sia sa kama habang may nakakabit sa kanyang iba't ibang makina. Habang naririnig niyang mabilis sa tibok ng puso ng kanyang baby sa monitor, lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Baby, huwag mo na ngayon. Kapit ka lang kay mommy, ha? Huwag mo akong iiwan. Bulong niya habang hinihimas ang kanyang tiyan sa gitna ng contraction. Sa labas ng ER, hindi naman mapakali si Nanay Belen. Sinubukan niyang tawagin si Hunter ng paulit-ulit. Pero laging out of reach, o di kaya pinapatay nito ang tawag. Galit na galit ang matanda sa kanyang loob. Hindi niya maisip kung paanong ang isang tao ay kayang maging ganong kamanhid sa sariling asawa at anak. Lumipas ang magdamag at mapalad na nahinto ng mga doktor ang maagang labor sana ni Sia sa pamamagitan ng mga gamot. Kahit na ganon, kailangan niyang manatili sa ospital para sa mahigpit na observation. Mrs. Falker, kailangan ninyo ng complete bed rest hanggang sa mga na kayo. Isang pagkakamali po o matinding stress, pwedeng mawala yung bata o magkaroon ng malubhang komplikasyon. Babala ng doktor sa kanya kinaumagahan. Naiintindihan ko po, Doc, at gagawin ko po ang lahat para sa anak ko. Sagot ni Sia. Hapon na nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Sia. Pumasok si Hunter, pero wala tong dalang bulaklak o kahit anong pagkain. Nakapumulsa lang ito at mukhang eretado pa rin. O ano? Sabi ko sa'yo, maarte ka lang eh. Buhay ka pa naman. At buhay pa rin yung bata. Pinahiyaan mo lang ako sa mga katulong dahil sa pagwawala mo kagabi. Unang salita pa lang ni Hunter ay parang laso na. Hunter, muntik na kaming mamatay.
Sabi ng doktor, premature labor ang nangyari dahil sa pagkahulog ko. Wala ka man lamang pakialam? Tanong ni Sia na wala ng lakas sa makipag-away. Kasalanan mo yun dahil parang paharang-harang ka sa daanan ko. At isa pa, wag mo nga akong sumbatan. Binabayaran ko yung bills dito sa ospital, diba? Yan lang naman ang obligasyon ko sa'yo at sa batang yan. Huwag kang mag-e-expect na kahit anong awa mula sa akin. Malamig na tugon ni Hunter. Bakit ka nagiging ganyan, Hunter? Mahal mo ba talaga ako nung pinakasalan mo ko? O isang gamit lang ako na kapag luma na itatapon mo na lang? Tanong ni Sia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Ngumisi si Hunter. Sa totoo lang? Nung una akala ko magiging asset ka sa buhay ko. Pero napatunayan kong pabigat ka lang pala. At yung batang yan, isang malaking pagkakamali. Sana nakinig ka sa akin nung una pa lang. Pagkatapos sabihin yon ay lumabas na si Hunter ng kwarto nang hindi malang tinatanong kung kumain na ba si Sia o kung ano man ang kailangan niya. Naiwan si Sia na nakatulala sa kisame. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang klase ng katahimikan sa puso niya. Mali ka, Hunter. Bulong ni Sia. Yung anak ko, hindi siya pagkakamali. At balang araw, ipapakita ko sa'yo kung sino sa atin ang totoong walang kwenta. Sa loob ng 2 linggong pananatili sa ospital, si Nanay Belen ang naging sandigan ni Sia. Siya nag-asikaso ng lahat. Si Hunter ay minsan lang sumilip. At madalas ay para lang magreklamo tungkol sa laki ng nagagastos sa ospital. Pinatigas ni Sia ang kanyang puso. Bawat salitang masakit, bawat panlalait, at bawat pagbaliwala ni Hunter ay tinatago niya sa kanyang alaala. Gagamitin niya ang sakit na to para maging matapang. Nang payagan na siyang makauwi, naging parang isang bilanggo si Sia sa sarili niyang bahay. Hindi siya pinapayagang lumabas ng kwarto dahil sa bed rest order. Pero para sa kanya, mas mabuti na yon kaysa makita ang pagmumukha ni Hunter. Kahit na ganon, yung pananakit ni Hunter sa kanya ay hindi natapos. Maririnig niya si Hunter sa kabilang kwarto na tumatawa habang kausap ang ibang babae. O di kaya'y sadyang palalakasin ang boses nito para marinig ni Sia ang mga plano nitong magbakasyon kasamang iba. Tiniis ni Sia lahat. Hinimas niya ang kanyang tiyan at nangako sa kanyang sarili. Konting tiis na lang, anak. Lalabas ka na rin. At kapag dumating ang araw na yon, gagawin ni Mommy lahat para hindi ka maging katulad ng tatay mo. Aalagaan kita. Mamahalin kita. At hindi kita itataboy. Dumating ang araw na kinatatakutan at pinananabikan ni Sia. Ang araw ng panganganak niya. Hindi naging madali ang proseso dahil sa masela niyang pagbubuntis at sa trauma na dinanas niya sa kamay ni Hunter. Napaaga ang labas ng sanggol. 8 buwan pa lang ang tiyan niya nung biglang pumutok ang panubigan niya sa gitna ng gabi. Habang namimilipit sa sakit, pilit niyang inabot ang cellphone para tawagan si Hunter na nasa kabilang kwarto lang. Pero tulad ng dati, hindi nito sinagot ang tawag. Hunter! Tulong, manganganak na ako! Sigaw ni Sia habang gumagapang patungo sa pinto. Sa halip na asawa ang sumaklolo, ang mga katulong na naman ang unang dumating. Si Nanay Belen ay nagmamadaling kumuha ng mga gamit habang si Mang Isko ay mabilis na inihanda ang sasakyan. Nang madaanan nila ang kwarto ni Hunter, nakita nilang nakabukas ito ng bahagya. Nakaupo si Hunter sa kama. Seryosong nakatingin sa kanyang laptop at may suot na headphones. Alam ni Sia na naririnig niya ang ingay sa labas. Pero sadyang nagbibingi-bingihan lang ang asawa. Sa ospital, naging kritikal ang sitwasyon. Masyadong mahina ang bata, Mrs. Falker. Kailangan natin siyang ilabas via emergency C-section. Saad ng doktor. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban, narinig ni Sia ang isang napakahinang iyak
Isang maliit at maputlang sanggol ang ipinakita sa kanya bago ito mabilis na itinakbo sa NICU. Anak ko, si Toby. Pabulong na sabi ni Sia bago siya tuluyang nawala ng malay dahil sa pagod at epekto ng anesthesia. Nang magising si Sia, ang unang hinanap niya ay ang kanyang asawa. Umasa siya na kahit papaano, ang pagkakaroon ng anak ay magpapalambot sa puso nito. Pero ang tanging nakikita niya sa gilid ng kanyang kama ay si Nanay Belen. Namugto ang mga mata. Nay, nasan si Hunter? Nakita na ba niya yung baby? Tanong ni Sia na umaasang may magandang balita. Yumuko si Nanay Belen. Ma'am, tumawag po ako kay Sir kanina. Sabi niya lang po, sabihin niyo kay Sia na huwag akong sorbohin na may meeting ako. Pero hindi po siya pumunta rito. Napapikit si Sia at hinayaan ang luha na pumatak. Kahit silipin man lang yung anak niya, Nay. Kahit tingnan lang kung buhay pa kami. Pasensya na po, ma'am. Pero ang mahalaga po ngayon, si Baby Toby, sabi ng doktor, kailangan niyang lagyan ng oxygen tsaka bantayan ng husto dahil napakahina po ng immunity niya. Sagot ng matanda. Nang payagan na si Sia na makatayo, agad siyang nagpahatid sa NICU. Doon ay nakita niya ang kanyang anak sa loob ng incubator. Maraming tubo ang nakakabit sa maliit na katawan nito. Si Toby ay ipinanganak na may congenital problem. Dahil sa stress ni Sia nung buntis pa siya, hindi naging normal ang paglaki ng mga organ ng bata. Anak, pasensya na. Pasensya na kung mahina si Mommy. Kung hindi kita naprotektahan sa loob ng tiyan ko. Hikbe ni Sia habang nakadikit ang palad sa salamin ng incubator. Lumipas ang 2 linggo bago sila nakalabas ng ospital. Sa buong panahong yon, hindi nagpakita si Hunter. Binayaran lang nito ang bill sa pamamagitan ng assistant niya. Pagdating sa bahay, imbes sa maligayang pagbate, isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanila. Nakita ni Sia si Hunter sa sala, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Nandito na kami, Hunter. Gusto mo bang kargahin si Toby? Mahinang tanong ni Sia habang bitbit ang bata na balot ng kumot. Ibinaba ni Hunter ang dyaryo at tinignan sila ng may pandidiri. Ilayo mo nga sa akin yan. Baho ng amoy sa ospital. Dala niyo pa hanggang dito. At bakit ganyan yan? Mukhang sakitin tsaka kulubot. Sinabi ko na sa'yo, Sia, pabigat lang yung batang yan sa buhay ko. Anak mo siya, Hunter. Paano mo nasasabi yung mga ganyang salita? Kailangan niya ng alaga. Lalo na't sabi ng doktor mahina ang katawan niya. Depensa ni Sia. Kaya nga ayaw ko sa kanya. Ayoko nang mahina. Sa pamilya namin, walang puwang ang mga sakitin. Kung ganyan lang din ang dinala mo sa mundong to, di sana hindi mo na lang tinuloy. Mag-isa mo siyang alagaan. Huwag kang hihingi ng tulong sa akin. O sa pera ko. O para sa mga gamot ng hayop na yan. Sad ni Hunter bago tuluyang tumayo at lumabas ng mansyon. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Sia bilang isang ina. Yung bawat buwan sa buhay ni Toby ay naging isang laban. Halos linggo-linggo ay kailangan nilang bumalik sa ospital. Minsan ay dahil sa ubo na agad nagiging pneumonia. Minsan naman ay dahil sa lagnat na hindi bumababa. Ma'am, kailangan na namang makonfine ni Toby. Masyado na akong mababa ang white blood cell count niya. Saad ng pediatrician ni Toby isang hapon. Doc, gagawin ko lahat basta pagalingin niyo lang ang anak ko. Sagot ni Sia. Sa puntong ito, naibenta na ni Sia ang ilan sa kanyang mga alahas na ibinigay ng kanyang mga magulang noon para lang matustusan ang extra na gamot ni Toby na ayaw bayaran ni Hunter. Habang nasa ospital, madalas na mag-isa si Sia. Si Hunter ay naging busy sa trabaho niya. Nalingid sa kaalaman ni Sia yung pakikipagrelasyon niya sa ibang babae. Sa tuwing tatawag si Sia para humingi ng tulong o para man lang ipaalam ang lagay ng bata, laging galit ang sinasalubong ni Hunter. Ano na naman?
Pera na naman ba? Ubus na ba yung binigay ko sa assistant ko? Napakagastos naman ng batang yan. Mas mabuti pang, ewan ko sa'yo, Sia. Huwag mo nga akong abalahin. Sabay babaan ng tawag. Isang gabi, habang binabantayan ni Sia si Toby na natutulog sa hospital bed, pumasok ang isang nurse. Mrs. Falker, kailangan niyo pong pumirma rito para sa bagong laboratory tests. At kailangan din po nating palitan yung antibiotic ni Toby para hindi na po tumatalab ang dati. Sige po, nurse. Gagawin ko po. Sagot ni Sia kahit na hindi niya alam kung saan na siya kukuha ng pambayad. Ang kanyang mga mata ay lubog na at ang kanyang katawan ay payat na rin dahil sa puyat at pag-aalala. Nang mag-isang taon si Toby, walang nangyaring celebration. Sa halip na party, isang oxygen tank ang naging regalo sa kanya sa loob ng bahay. Si Hunter ay lalong naging malupit. Kapag umiiyak si Toby sa gabi dahil sa hirap huminga, sisigawan ni Hunter si Sia mula sa kabilang kwarto. Patahimikin mo yung batang yan, natutulog yung tao. Kung hindi mo kayang patahimikin yan, itapon mo sa labas. Sigaw ni Hunter na sinasabayan pa ang pagbagsak ng kung anong gamit sa padel. Shh, baby, tahan na. Andito si mommy. Bulong ni Sia habang hinihele ang anak sa gitna ng dilim. Tumutulo ang kanyang luha sa pisngi ni Toby. Lalaban tayo, anak. Balang araw, aalis tayo rito. Hindi tayo habang buhay na aapihin ng tatay mo. Lumipas ang mga taon. Naging pabalik-balik sila sa ospital hanggang sa mag-4 na taon na si Toby. Imbes na sa playground, sa corridor ng ospital lumaki ang bata. Kilala na siya ng lahat ng mga nurse doon. Si Toby ay isang napakabait na bata. Kahit hirap siya sa paghinga, palagi siyang nakangiti kay Sia. Mommy, bakit po laging galit si Daddy sa atin? Tanong ni Toby isang araw habang naglalaro sila ng block sa kanilang kwarto. Natigilan si Sia. Hindi siya galit, anak. Masyado lang siyang busy sa trabaho para mabigyan tayo ng makakain tsaka matiktirahan. Pero mommy, bakit kapag nakikita niya ako, sinasabi niya na pabigat daw ako? Ano po ba yung pabigat? Inosenteng tanong ng bata. Niyakap ng mahigpit ni Sia ang anak. Huwag mong papakinggan yan, Toby. Para kay mommy, ikaw ang pinakamahalagang regalo sa mundo. Ikaw ang lakas ko. Sa kabila ng pagmamahal ni Sia, hindi tumigil ang pagkakasakit ni Toby. Pagsapit niya ng 6 na taon, mas lalong naging madalas ang pagkakakonfine niya sa ospital. Ang kanyang katawan ay parang isang marupok na baso na kahit anong ingat ni Sia ay para bang unti-unti pa rin nagkakabitak. At sa bawat pagkakataon, nahihingi si Sia ng suporta kay Hunter, mas lalong lumalabas ang tunay na kulay ng asawa. Hunter, kailangan ni Toby ng special treatment sa baka. Sabi ng doktor, lumalala daw ang kondisyon niya. Pakiusap ni Sia habang kumakain sila ng hapunan. Bihirang pagkakataon na magkasama sila sa mesa. Wala akong pakialam, Sia. Ilang milyon na bang tinapon ko sa batang yan? Mula pagkapanganak hanggang ngayon, puro gastos. Kung mamamatay yan, di mamatay na yan. Natural selection ang tawag doon. Yung mahihina, nawawala. Saad ni Hunter habang walang pakialam na hinihiwa ang kanyang steak. Paano mo nasasabi yan? Anak mo siya. Paano kung ikaw ay nasa posisyon niya? Sigaw ni Sia. Ibinagsak ni Hunter ang kubyertos niya. Huwag mo nga akong masigawan sa sarili kong bahay. Sinabihan na kita noon pa man, diba? Ayoko ng pabigat. At yung batang yan, ang pinakamalaking pabigat sa buhay ko. Kung gusto mo siyang gamutin, maghanap ka ng sarili mong pera. Huwag mo akong uubusin. Umalis si Hunter at iniwan si Sia na nanginginig sa galit at pait. Tumingin si Sia sa taas, sa kwarto kung nasaan si Toby. Alam niyang hindi niya pwedeng asahan si Hunter.
Yung 7 taon na pagtitiis ay para bang umabot na sa sukdulan. Sa bawat sulok ng malawak na bahay, makikita ang mga gamit sa ospital, mga nebulizer, oxygen tank, at mga bote ng vitamins na halos hindi na mabilang. Pagsapit ni Toby ng 7 taon, sa halip na maging malusog at masigla gaya ng ibang mga bata, mas lalo itong naging sakitin. Ang kanyang balat ay para bang papel sa kaputian at ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng pagkapagod kahit kagigising lang niya. Isang maulang hapon, habang binabasa ni Sia ang paboritong story ni Toby, biglang inatake ng matinding ubo ang bata. Hindi ito ordinaryong ubo. Para bang bawat buga ng hangin ay may kasamang hapo tsaka hirap. "Mommy, hindi po ako makahinga ng maayos." Pabulong na sabi ni Toby habang pilit na humahawak sa dibdib. Sandali lang anak, ina-nebulizer kita ha. Relax ka lang, hinga ng malalim." Natatarantang sagot ni Sia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang gamot. Ito ang naging buhay niya sa loob ng 7 taon. Isang laging alerto na nanay na laging handa sa anumang emergency at laging puyat sa pagbabantay. Habang umaandar ang makina, tumulo ang luha ni Sia habang nakatingin sa kanyang anak. "Bakit ba kailangan danasin mo to, Toby? Bakit ba napakalupit ng tadhana sa atin?" Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng pag-aalaga ni Sia, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Hunter na mukhang masama ang loob. Hindi siya lumapit sa kama ni Toby. Sa halip ay tumayo lang siya at malapit sa pinto at nagtakip ng ilong. "Ano na naman bang ingay yan? Dinig na dinig hanggang baba yung ugong ng makinang yan. Hindi ba pwedeng patayin mo muna yan? May kausap ako sa cellphone." Reklamo ni Hunter na para bang ang ingay ng nebulizer ang pinakamalaking problema sa mundo. "Hunter, inaatake si Toby, hindi siya makahinga. Kailangan niya to para lumuwag ang bagahan niya." Paliwanag ni Sia na pilit na pinapakalma ang kanyang boses para hindi matakot ang bata. Lagi naman niyang hindi makahinga. 7 taon na natin ginagawa yan. Wala naman nagbabago. Magsasayang lang tayo ng kuryente at saka gamot. Sa totoo lang, Sia, nakakapagod na yung paulit-ulit na senaryo niyo rito sa bahay. Para tayo nakatira sa morgue. Sad na sabi ni Hunter, sabay talikod. "Morgue? Sarili mong anak ang pinag-uusapan natin. Paano mo nasasabing nakakapagod siyang gamutin? Kung ikaw kaya ang nasa posisyon niya, gugustuhin mo bang sukuan ka?" Sigaw ni Sia na hindi na nakapagpigil. Lumingon si Hunter at nanilisik ang mga mata. "Huwag mo nga ako masumbat-sumbatan. Sino ba yung nagbabayad ng lahat ng to? Sino bang nagtatrabaho para may pambili ka ng mga mamahaling gamot na yan, ha? Kung hindi dahil sa pera ko, matagal nang wala ang batang yan. Kaya huwag kang magmamalaki sa akin." Pagkalas ni Hunter, niyakap ni Sia si Toby. Nakakatapos lang ng kanyang nebulizer. "Sorry, Mommy. Kasi po, magastos ako," sabi ni Toby habang nakayuko. Durog na durog ang puso ni Sia. "Huwag mong isipin yan, Toby. Hindi ka magastos, anak. Ikaw ang buhay ko. Huwag ka makikinig sa daddy mo. Pagod lang yan." Pero sa loob-loob ni Sia, alam niyang hindi lang pagod si Hunter. Sadyang wala na tong pakialam sa kanila. Kinaumagahan, dinala ni Sia si Toby sa ospital para sa kanyang monthly check-up. Yung pediatrician ni Toby na si Dr. Ramos ay mukhang seryoso habang tinitingnan ang mga bagong lab results ng bata. "Mrs. Folker, hindi ko na pwedeng itago sa inyo ang totoo. Yung immunity ni Toby, lalong bumabagsak. Yung lungs niya may scars na rin dahil sa pabalik-balik na impeksyon. Kung mananatili lang tayo sa ganitong setup, baka hindi na kayanin ng katawan niya ang susunod na malaking atake." Paliwanag ng doktor. Ano po ang dapat namin gawin, Doc? May iba pa po bang paraan?" Tanong ni Sia na halos mawalan na ng pag-asa.
May mga bagong technology tsaka gamutan sa ibang bansa, lalo na sa Singapore o di kaya sa States. Pero alam niyo naman, napakamahal nun. Kailangan niyo ng malaking pera para doon. Sagot ni Dr. Ramos. Pag-uwi sa bahay, sinubukan ni Sia na kausapin si Hunter ng maayos. Naabutan niya ito sa sala habang binabasa ang kanyang tablet. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Nancy Pineda from California, Ellie Ramirez from Caloocan, at Agana Diana Javier from Hong Kong. Sa ating mga taga-subaybay, pakicomment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan na maabot ang mga kwento ni Ate Jane at para may shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hunter, kailangan nating mag-usap tungkol sa kalusugan ni Toby. Sabi ng doktor, kailangan na siyang dalhin sa abroad para sa mas advanced na gamutan. Hindi na sapat yung ginagawa natin dito. Tumawa si Hunter, isang tawang puno ng pangungutya. Abroad? Nagpapatawa ka ba, Sia? Ilang milyon na nga naubos ka dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, gusto mo pang lumipad tayo? Para ano? Para lang pahabaan ang paghihirap ng batang yan? Para iligtas siya, Hunter. May chance siyang gumaling doon. May mga bagong gamot na hindi available dito. Bilang tatay niya, tungkulin mong gawin ang lahat. Giit ni Sia. Tungkulin? Yung tungkulin ko, siguraduhin hindi malugi ang negosyo ko. Hindi ko itatapon ng milyon-milyon para sa isang walang kabuluhan. Tingnan mo nga yung batang yan. Parang kahit anong gawin natin, talagang mamamatay na yan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Sia. Huwag mo na nga akong idamay sa ilusyon mo. Saad ni Hunter bago tumayo at iwan si Sia. Sa mga sumunod na araw, naging mas mailap si Hunter. Minsan ay hindi na to umuuwi ng 2 o 3 araw. Kapag tinatanong ni Sia ang assistant ni Hunter, sasabihin lang nito na may business trip ang boss niya. Pero ramdam ni Sia na may mali. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga katulong tungkol sa mga babaeng nakikita nilang kasama ni Hunter sa labas. Isang gabi, habang nag-aayos si Sia ng mga labahin, may nahulog na resibo mula sa bulsa ng jacket ni Hunter. Isa itong resibo mula sa isang mamahaling jewelry store. Isang diamond necklace ang binili ni Hunter. Pero alam ni Sia na hindi para sa kanya yon. Dahil wala naman siyang natanggap na kahit anong mula kay Hunter sa loob ng maraming taon. Para kanina to, Hunter? Tanong ni Sia nang dumating si Hunter ng gabing yon. Ipinakita niya ang resibo. Hindi mo lang natinag si Hunter. Respetuhin mo naman yung privacy ko, Sia. Kung kanino ko man ibibigay yan, wala ka nang pakialam doon. Hindi ba't binibigyan naman kita ng panggasa sa bahay at sasakitin mong anak? Yan lang ang dapat mong isipin. Habang yung anak mo naghihingalo rito, nagagawa mong bumili ng alahas para sa ibang babae? Wala ka na ba talagang natitirang hiya sa katawan? Sigaw ni Sia. Lumapit si Hunter sa kanya at hinawakan siya ng mariin sa braso. Makinig ka sa akin, Sia. Huwag mong susubukan na pakialaman ang buhay ko sa labas. Kung gusto mong manatili sa mansyong to, at magkaroon ng pambili ng gamot ni Toby, manahimik ka. Huwag kang gumawa ng eksena dahil isang pitik ko lang sa kalsada kayo titira. Binitawan siya ni Hunter ng marahas. Napaupo si Sia sa gilid ng kama. Nanginginig sa galit at takot. Doon niya napagtanto na wala na siyang asawang maaasahan. Samantala si Toby naman ay mas lalong naging tahimik. Marahil ay nararamdaman ng bata ang tensyon sa pagitan ng mga magulang niya. Isang gabi,
Habang nakahiga sila, hinawakan ni Toby ang kamay ni Sia. Mommy, kapag po ba nawala ako, hindi na kayo mag-aaway ni Daddy? Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi ka mawawala. Gagaling ka. Pangako ni Mommy yan. Sagot ni Sia habang pinipigilan ang kanyang paghikbi. Pero Mommy, pagod na po ako. Pagod na po ako laging tinutusok ng karayom. Pagod na po ako laging hindi makatakbo. Sabi ni Toby bago dahan-dahang nakatulog. Ang mga salitang yon ni Toby ang naging metsa para kay Sia. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya pwedeng maghintay ng mangyayaring masama sa anak niya habang si Hunter ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Nagsimula siyang mag-search tungkol sa mga ospital sa ibang bansa at kung paano siya makakakuha ng tulong. Alam niyang kailangan niya ng malaking halaga pero handa siyang gawin ang lahat. Kahit yung iwan lahat ng meron sa mansyong yon para lang sa kaligtasan ni Toby. Sa bawat araw na lumilipas, ang immunity ni Toby ay parang isang kandilang unti-unting nauubos yung ningas. Bawat ubo, bawat lagnat, at bawat pagkaplos ni Sia sa mainit na noon ng anak ay paalala na tumatakbo ang oras. At sa kabila ng lahat ng to, ang asawa niyang si Hunter ay mas lalong nagiging malala. Nakaupo si Sia sa tabi ng kama ni Toby habang pinagmamasa ng bawat paghinga ng kanyang 7 taong gulang na anak. Sa loob ng 7 taon, hindi na mabilang ang mga gabing ganito kung saan ang tanging liwanag niya ay ang maliit na lampshade at yung tanging tunog na maririnig niya ay ang mahinang pag-ugong ng air purifier sa gilid. Si Toby ay mukhang mahimbing ang tulog, pero ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot na para bang kahit sa panaginip ay nararamdaman niya ang hirap ng kanyang katawan. Sana bukas, malakas ka na anak. Bulong ni Sia habang hinahaplos ang malambot na buhok ni Toby. Gagawin ni Mommy lahat. Kahit magmakaawa ako sa daddy mo. Kahit anong hirap. Basta gumaling ka lang. Eksaktong 1:00 ng madaling araw nang magbago ang lahat. Naramdaman ni Sia ang biglang paggalaw ng kama. Sa una, akala niya ay nananaginip lang si Toby. Pero nang tingnan niya ang bata, nanlaki ang kanyang mata sa takot. Ang mga mata ni Toby, tumirik pa itaas. Ang kanyang mga pangay nagngangalip. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mangisay ng mangisay. Toby? Toby anak, ano nangyayari sa'yo? Sigaw ni Sia. Hindi niya alam ang gagawin. Kahit marami na siyang naranasang sakit ni Toby, ito yung unang pagkakataon na nakita niyang nag-seizure ang bata. Diyos ko, tulong! Nay Belen! Hunter! Nanginginig ang mga kamay ni Sia habang sinusubukang hawakan si Toby. Pero natatakot siyang baka mas lalong mapahamak ang bata. Bawat segundo ay parang isang oras sa bagal. Ang iyak ni Sia ay humalo sa tunog ng nagkakaumpugang mga gamit ng gilid ng kama dahil sa lakas ng pangingisay ni Toby. Hunter, tulungan mo kami, si Toby! Patakbong lumabas si Sia ng kwarto at kinatok ang pinto ng kwarto ni Hunter na nasa tapat lang ng pasilyo. Hunter, gumising ka, nagsiseizure si Toby. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Bumukas ang pinto, pero hindi pag-aalala ang bumungad kay Sia. Lumabas si Hunter na gusot ang damit at mukhang eretadong-eretado. Ano ba yon, Sia? Bad trip naman oh. Alam mo namang may importante akong tawag bukas ng maaga. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Si Toby, Hunter, nangingisay siya. Hindi ko alam ang gagawin. Please, tulungan mo kaming buhatin siya sa sasakyan. Hagulgol ni Sia at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Tumingin lang si Hunter sa direksyon ng kwarto ni Toby at bumuntong hininga. Seizure? Baka nag-e-enerte lang yan. O di kaya naman dahil sa lagnat. Tawagan mo na lang si Mang Isko o di kaya yung mga katulong. Huwag mo ako isorben sa pagtulog ko. Pagod ako, Sia. Hunter, anak mo ang nasa loob. Pwede siyang mamatay. Paano mo nasasabing pagod ka lang? Sigaw ni Sia na hindi naman makapaniwala sa narinig.
Sinasabi ko na sa'yo, sawang-sawa na ako sa mga eksenang ganito. 7 taon na, Sia. 7 taon na tayong pabalik-balik sa ospital. Kung oras yan na, oras na niya. Huwag mo akong idamay sa pag-histerya mo. Malamig na sabi ni Hunter bago isinara ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Sia. Narinig pa ni Sia ang pag-lock ng pinto mula sa loob. Durog na durog ang puso ni Sia. Napasandal siya sa pinto at napaupo sa sahig. Pero nang marinig niya muli ang kalabog mula sa kwarto ni Toby, agad siyang tumayo. Wala siyang oras para umiyak dahil sa kawalang hiyaan ng asawa. Kailangan siya ng anak niya. Ma'am Sia, anong nangyari? Hingal na dumating si Nay Belen at Mang Isko. Nay, si Toby po, tulungan niyo kami. Mang Isko, pakihanda yung sasakyan. Ngayon na. Utos si Sia habang mabilis na bumalik sa loob para balutan si Toby ng makapal na kumot. Nang mabuhat na ni Mang Isko ang bata, mabilis silang bumaba ng hagdan. Nadaanan ulit nila ang kwarto ni Hunter, pero nananatiling sarado to na para bang walang pakialamang tatay sa naghihingalong anak. Sa loob ng sasakyan, kandong ni Sia si Toby. Huminto na ang pangingisay nito pero nananatiling walang malay ang bata at napakababa ng paghinga niya. Please, Toby, huwag mong iiwan si Mommy. Lalaban tayo, anak. Andito lang ako. Bulong ni Sia habang hinahalikan ng noon ng bata. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa pisngi ni Toby. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Toby sa emergency room. Doc, nag-seizure po siya ng halos 5 minuto. Tapos bigla siyang nawalan ng malay. Paliwanag ni Sia sa mga doktor habang mabilis na itinulak ang stretcher. Nurse, prepare 5 mg of diazepam, IV. Stat. Check the oxygen saturation. We need to stabilize the patient. Sigaw ng doktor. Naiwan si Sia sa labas ng ER habang nakatitig sa saradong pinto. Ang kanyang puting nightgown ay may bahid ng laway at kaunting dugo mula sa labi ni Toby na nakagat naman ito habang nagsi-seizure. Naupo siya sa bench. Mag-isa habang ang paligid ay nababalot ng amoy ng disinfectant at tunog ng mga monitor. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Nanay Belen na may dalang tubig. Uminom po muna kayo, ma'am. Magiging maayos din ho si Toby. Malakas ho ang batang yon. Alo ng matanda. Nay, bakit ganun si Hunter? Anak niya yun, pero parang wala lang sa kanya. Parang mas mahalaga pa yung tulog niya kaysa sa buhay ni Toby. Pabulong na sabi ni Sia na ang boses ay puno ng pait. Hayaan niyo na po siya, ma'am. Ang Diyos na lang pong bahala sa kanya. Ang isipin natin ngayon ay yung pagaling ni Toby. Sagot ni Nanay Belen. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Mrs. Volker, nakontrol na natin ang seizure. Pero kailangan nating i-confine si Toby. Masyadong mataas ang lagnat niya. Tsaka mukhang may infection na naman sa baga niya na nag-trigger ng seizure. Kailangan nating bantayan yung brain activity niya sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Salamat, Doc. Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ni Sia. Opo, ililipat na siya sa pediatric ward. Pero kailangan niya nang magbabantay 24/7 kasi kailangang i-monitor yung bawat galaw niya. Bili ng doktor. Pumasok si Sia sa kwarto ni Toby. Ang bata ay may nakakabit na namang dextrose at oxygen cannula. Naupo si Sia sa tabi nito at hinawakan ng maliit na kamay. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Sia ang kanyang cellphone para tawagan si Hunter. Umasa siya ngayong umaga na. Baka nahimasmasan na to at mag-alalang puntahan sila. Hello, Hunter? Na-confine si Toby. Kailangan ko ng mga gamit niya. Hindi pa natatapos ni Sia ang sasabihin nang putulan siya ni Hunter. Sia, sinabi ko na ba sa'yo, diba? Huwag mo akong guguluhin. Naka-check-in ako sa hotel malapit sa opisina dahil hindi ako makatulog sa ingay niyo kagabi. Kasama ko si Brianna ngayon. May inaasikaso kaming business meeting. Huwag kang tatawag-tawag kung wala namang namamatay.
Saad ni Hunter bago pinatayan ng cellphone si Sia. Nabitawan ni Sia ang cellphone. Si Brianna. Alam niyang yon ang pangalan ng babaeng laging kasama ni Hunter. Pero ang marinig na kasama to ni Hunter habang ang anak nila ay nasa ospital ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Mas pinili ni Hunter na makipaglandian sa kabit kesa samahan yung mag-ina niya sa pinakamahirap na sandali ng buhay nila. Mag-isang nagbantay si Sia. Buong araw siyang hindi kumain habang nakatitig lang kay Toby. Sa bawat paggalaw ng daliri ng bata, agad siyang tumayo. Sa bawat tunog ng monitor, kinakabahan siya. Pakiramdam niya, siya na lang ang tanging kasama ni Toby sa mundong ito. Gabi na nang muling tumawag si Sia kay Hunter. Sinubukan niyang maging mahinahon para sa kapakanan ng bata. Hunter, kailangan ni Toby ng perma mo para sa ilang procedures. At kailangan ko rin ng pambayad sa deposit dito sa ospital. Pwede ka bang dumaan kahit sandali lang? Ipadala mo na lang yung messenger ko dyan para sa perma. Tungkol sa pera, gamitin mo muna yung emergency card na nasa drawer ko. Busy ako, Sia. Huwag kang makulit. Sabi ni Mariana, masyado mo na raw akong sinistress. Kaya baka hindi na muna ako umuwi ng ilang araw. Sagot ni Hunter na may halong tawa sa background. Na para bang narinig ni Sia ang boses ng isang babae na tumatawa rin. Napahawak si Sia sa kanyang dibdib. Yung sakit ay hindi niya maipaliwanag. Habang siya ay nagdurusa sa ospital, ang asawa niya naman ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae at pinagtatawanan pa ang kaniyang kalagayan. Tumingin siya kay Toby na dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Mommy, asan po si Daddy? Mahinang tanong ni Toby. Pinilit ni Sia na ngumiti kahit durog na ang puso niya. Nasa trabaho ang daddy mo, anak. Kinakamusta ka niya? Magpagaling ka raw, ha? Bakit po hindi siya pumupunta rito? Galit po ba siya kasi nagkasakit ako ulit? Tanong ng bata na may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi anak, hindi siya galit. Mahal ka ni Mommy. Iyon ang mahalaga. Sagot ni Sia habang niyayakap ang anak. Sa sandaling yon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Sia. Hindi na siya pwedeng manatili sa piling ni Hunter. Ang lalaking yon ay hindi lamang asawa, kundi isang lason sa kanilang buhay. Kailangan niyang iligtas si Toby. Hindi lamang sa sakit nito, kundi sa kalupitan ng sarili nitong tatay. Lumipas ang gabi na puno ng lungkot. Habang ang buong mundo ay natutulog, si Sia ay nananatiling gising at nagpaplano. Alam niyang kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon ni Toby sa abroad. At alam niyang hindi yon ibibigay ni Hunter ng kusa. Pero gagawa siya ng paraan. Para kay Toby, handa siyang lumaban sa kahit kanino. Maging sa asawa niyang naging malinaw na sa paningin niya. Yung ikatlong araw sa loob ng ospital ay para bang mas lalong naging mabigat para kay Sia. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga swero at ang bawat pag-ring ng alarm sa nurse station ay naging bahagi na ng mundong umiikot lang sa paghinga ni Toby. Nakaupo si Sia sa tabi ng hospital bed, hawak ang malamig at maliit na kamay ng kanyang anak. Si Toby